We consider the sentiments of Dabaweños, medyo masakit para sa kanila dahil itong mga matawag natin na setbacks doon sa ICC, yung pag-dismiss ng petisyon challenging the jurisdiction. Pero naiintindihan naman ng mga tao dito sa Davao at yung legacy ni President Duterte has remained in the hearts of the people. Kung ano ang Davao ngayon, the progress that it has achieved all these years, nakikita ng mga tao. And because of that, yung faith natin at paniniwala natin that there will be justice at the end of the day will remain. Well, Davao City has changed a lot compared to several decades ago. And people know that the former president is the pivotal figure, especially hindi lang dito sa Davao but also in Mindanao. Kumusta po yung ating mga kababayan siguro dyan sa Davao o sa paningin po ninyo generally sa ating mga kababayan ngayon? Kaugnay ko mga po dito sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan laban po sa korupsyon. Kontento ho ba kayo dito, Doc, sa ginagawang mga investigasyon, lalo na po ditong ICI na tinatagpo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, I think the Marcos administration suffers from a problem of credibility, and because of that, medyo maraming mga katanungan ang dapat bigyan ng kasagutan. And it is critical at this juncture na mapanagot, especially yung mga involved na may matataas na posisyon. Otherwise, if we keep on catching the small fishes, medyo hindi matutugunan itong systemic problem. Dito naman sa Davao, the solidarity of the people have remained intact. Yung ating taus-pusong pagmamahal kay former President Rodrigo Duterte is something na hindi mababawasan despite the difficulties and the situation where he is in right now. So the point of the matter is that we as Davaoeños and we as Filipinos are steadfast in our belief that we have to go forward and address these lingering issues and these problems, kasi we have to understand that the future of the next generation ang at stake dito sa mga isyung ito. Opo, kumusta naman po, lalo na yung mga siguro, yung mga estudyante po ninyo, yung mga kaibigan po ninyo, lalo po sa Davao, mga kababayan po nating Davaoeño, yung marinig po nila na may kasong isinampa laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Senator Bongo, kaugnay po sa plunder case na o complaint na isinampa po ni dating Senator Trillanes. Ano naman po ang reaksyon po ng mga kababayan, lalo na po kayo personally? Well, if we consider the sentiments of Davaoeños, medyo masakit para sa kanila dahil itong mga matawag natin na setbacks doon sa ICC, yung pag-dismiss ng petisyon challenging the jurisdiction. Pero naiintindihan naman ng mga tao dito sa Davao at yung legacy ni President Duterte has remained in the hearts of the people. Kung ano ang Davao ngayon, the progress that it has achieved all these years, nakikita ng mga tao. And because of that, yung faith natin at paniniwala natin that there will be justice at the end of the day will remain. Well, Davao City has changed a lot compared to several decades ago. And people know that the former president is the pivotal figure, especially hindi lang dito sa Davao but also in Mindanao. Yung pagkakaroon halimbawa ng peace agreement between the government and the MILF. Alam ng mga tao na President Duterte was the critical factor. Siya yung pinakamahalagang elemento, yung political will niya ang nagbigay daan para mabigyan ng lunas ang problema dito sa Muslim Mindanao. However, nakikita natin na may mga problema, and dito din natin napapansin yung weakness ng type of leadership na ipinapakita ni BBM, and for that reason, kasi itong aspetong politikal, pag nagiging personal interest na ang batayan ng isang leader, medyo hindi natin napukuha kung ano yung vision natin para sa mga tao.
Sa tingin ho ba ninyo, Doc, naging patas po ba ang gobyerno ngayon o selective ho ba sa paghahabol sa mga dawit sa katiwalian sa ating pamahalaan? Well, medyo obvious na hindi patas. Napapansin natin na yung mga previous names is hindi na nababanggit. At sa ngayon, yung mga bagay-bagay na dapat sana pinagtutuunan ng pansin, hindi na doon nakatuon yung focus. So nagiging political siya instead of isang aspeto na kung saan we are trying to reform a system. Problema kasi sa corruption is systemic, so nagiging normalized na yung corrupt practices. Pero ang naging focus halimbawa ng mga investigasyon is personality-based. At dahil dito, I think na medyo naging selective yung ginagawa ng ilang institusyon ng ating pamahalaan in terms of trying to respond to these issues. But nevertheless, hindi pa naman tapos ang mga bagay na ito. And hopefully, sana mabigyan ng focus yung mga tao na we think sila ang naging ugat ng lahat ng mga pagkakamaling ito na nangyayari sa ating gobyerno. Opo, dahil ngayon ay talagang mainit po yung bangayan din ng ilang mga personalidad, ano? Yung Kongreso Yes. at ang Kamara, yung Kamara at Senado, iba-ibang mga personalidad at maging dito sa mga dating opisyal dito sa ombudsman po natin, tukuyin ko na itong ang bangayan sa pagitan ng dating ombudsman na Martires at ngayong bagong ombudsman na Remulla. Kasi nga po, kaugnay nga po din ito sa naging desisyon noong 2016 ng dating ombudsman, kaugnay nga po sa kaso ni Senador Joel Villanueva na later on by 2019 ay na-reversed na. Ano ho ba ang pananaw? Dapat ho ba ang ombudsman ngayon ay magbangayan over the media at makita ng publiko? Itong ganitong ginagawa po ngayon ng ombudsman. Well, sa tingin ko, ang Office of the Ombudsman ay mayroong constitutional mandate at ang opisinang ito is governed by rules. Okay. Kung yung nagawa ng dating ombudsman is something na ay if there is no violation, no infraction kung ano ang rules ng ombudsman, as Ombudsman Martires explained, well, I don't think there is a problem. Minsan kasi nilalagyan ng kulay politika kasi yung involved na tao is not aligned with the administration, hindi siya ally. At because of that, kaya dito nakatuon yung negative publicity. At sa tingin ko, instead of doing that, si Ombudsman Remulla should primarily focus kung ano yung present concerns, yung mga big issues natin, for instance, at para makita natin not only the truth, but also to punish the people who should be punished. So meaning to say, that's water under the bridge. There was already a decision by Ombudsman Martires, and then pag kinakalkal mo pa yung bagay na yan, nagiging obvious na ang reason yan is political na instead of moral or in that regard, legal. So I think naiintindihan naman ng mga tao yung mandato ng Office of the Ombudsman. This office is governed by rules. Sundin lang natin kung ano yung nakasaad sa batas. And I believe na yung vision, kung sino man ang nakaupo dyan, hindi naman, it's not about Remulla, it's not about Martires. It is about the mandate of the Office of the Ombudsman, yung institution who should protect and promote the well-being of the Filipino people. Pero nakikita niyo po, Badok, na may kinalaman po yung pagiging appointee noon ni dating Ombudsman Martires, kaya siya ay binabanatan rin ngayon? Well, it's something dito sa type of politics sa Pilipinas. It's contested. Hindi maiiwasan yung mga bagay na yan. We don't have any first-hand information if there is really that intent. Pero yun ang nakikita ng mga tao. And it's a sad thing kasi when you have that enormous power, yung Office of the Ombudsman, you should use it to, para hulihin yung mga dapat managot instead of trying to make issue with the past. So we have to focus on the problem at hand, and we know what the problem is. The systemic corruption in government
na nakikita natin na marami sa mga kasalukuyang nanunungkulan ay malaki ang kinalaman nila sa mga bagay na ito. Not only yung people na aligned with the past administration, dapat ang pagtuunan ng pansin ng opisina ni Ombudsman Rimulya is to rectify the incorrigible aspect of our corrupt culture. Mahirap yan siya. If you only focus on people, if you only focus on personalities, you will not be able to address the gaps in the system, Jay. Opo, pero ano po yung mga implikasyon at nakikita po ninyong possible na magiging epekto nito sa publikong itong pagsasagutan ng dalawang dating opisyal, lalo na itong sa ombudsman ngayon, Doc? Well, ang administrasyong Marcos kasi it needs to win the trust of the people. It's losing its credibility, and BBM in terms of the sentiments of the people, especially here in Mindanao, is seen as a weak leader. So I do not think na it helps the concerns of the Marcos administration na itong aspeto ng investigations is clouded with this political color. So yun ang isang mabigat na implikasyon dyan kasi pag ang tao, they do not trust this government, how can they trust the outcomes of this investigation? So magiging political witch hunt lang siya instead of really an effort to correct an injustice that has been happening for so long.